Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So shoutout muna tayo no sa mga nanonood. Shoutout. So unang shoutout si Sir Neil Lester. Dapat may ano kayo dito, may word na shout or shout out ha. Sir Neil Lester, hello. Ma'am Anita Fronda, hello. Sir Bungo pa shoutout naman po. Annie Fronda. Briley Deuce Brian. Juice. Ano yung Juice? God bless din po si Sir CH Andro. Hello. Shoutout sa iyo, sir. Si Sir Milax Tattoo TV. Ang ganda ng mga ano nito. Pinuntahan ko yung channel nito ni Sir. Present boss, be free tattoo kita kung like mo ma-experience. Takot ako sa karayom eh. Every year naman ako na-uwi for vacation. Taga Santa Rosa, Laguna lang ako dyan sa Pinas. Pasyalan kita. Sige sir, shout out. Watching from Dubai. No skip ads daw. Ma'am Sherilyn, hello, kamusta na po? Shout out. Sir Julius Alcantara, Junius Alcantara, hindi pala Julius. Sir, kung pwede pa shoutout ang pinakamaganda kong lola, si Ma'am Lola Dimp na Alcantara, Ma'am Aida, Kuya Reggie, Jatom, tama ba to? Jatom o Hatom? Shell, Enrica, May, and Renzo. Hello sa inyo, hello. Thank you din. Sir Happy Lang Channel, hello. Sir Erwin Rafael, hello po. Sabing gano'n ni Sir Jomar Jimenez. Shoutout Sir Bongo, yung bata na biglang nawala, posible doon sa maliit na puno sa likod ng Nitso. O pwede, no? Sabi naman Michelle, ang ganda ng quality ng video mo ngayon, parang naka-icon. Hindi, bago lang yung ating lighting, ano ka ba? 'Di ba, nag-makeshift ako, bumili ako ng alam niyo yung batya na paliguan ng baby. Tapos nilagyan ko ng foil sa loob. Pakita ko sa inyo ha. So yan o. Nilagyan ko siya ng foil sa loob. Ayan, tapos nilagyan ko ng t-shirt. Sorry hindi na makikita. Makita ba? Ayan siya o. Nilagyan ko na siya ng t-shirt para maging diffuser. Diba? Anyway, balik tayo dun sa nag-makeshift na lang ako eh. Ang mahal kasi nung ilaw sa yan. Na tuloy yung nila, ayusin ko lang. Sentro na ba? Yan. Ayusin ko na lang mamaya. Mabingi naman. Wait lang ha. Okay. Anyway, saka na lang ayusin. So, proceed tayo. Sir Humpy Dumpy, hello. Happy birthday daw sa anak niya na si Ishiro. Ishiro, hello. Kamusta ka na Ishiro? Happy birthday. Be good kay Sir Humpy Dumpy. Sir Philip Estrada, Carl, hello. Ask lang, may earnings ba kung mag-skip? Wala, kahit mag-skip kayo ng ads, okay lang. Basta manood lang kayo sa akin, okay na yun. Diba? Hindi naman tayo nagpapasubscribe, hindi naman tayo mag-skip ng ads. Basta kung feel nyo kung panoorin nyo lang ako, okay lang. Sir Boss. Shoutout from Rojas Capiz. Punta nga ako dyan sa Rojas Capiz. Diba? Parang synonymous ang lugar nyo sa aswang eh, diba? Totoo ba? Hello, Sir Jojo Gilas. Shoutout, Ma'am Helen Kairel from Saipan. Salamat po, Ma'am Helen Kairel.
Ma'am Jovi o Sir Jovi Bautista. Topic mo naman the Apollo 11 moon landing. Oo nga, fake daw yan. Pero na ano na yan na-debunk na ng Mythbusters yan eh. Sige, one of these days. Ma'am Herminia Yamazaki, hello. Kabsat Makoy, hello. Kailan po kayo mawawala ang Boodle Ghost Hunters? Wala eh, di ba? Hanggat di sila nawawala, edi tingnan natin kung peke yung video. Sabihin kung peke. Hindi naman layunin na mawala. Kahit anong gawin, hindi naman mawawala yan eh. Ma'am Emir Crisostomo, hello. Ma'am Mia TV, hello. Magbe-bermans na naman daw. Anong pinagkaiba ng sense of ownership sa sip-sip lang talaga? Nasagot ko na to. So, shout out sa lahat, So, proceed tayo do sa main topic. Ito ay sa KMJS na video. So, Shokoy daw, Shokoy. Ayos to Panoorin nga natin yung Shokoy. Tingnan nga natin ano bang meron din sa Shokoy na to. Sa El Salvador, Misamis Oriental, may 4 na batang nalunod at ang di umano dahilan, Shokoy, dala ang kanilang mga flashlight. Sinuyod ng mga tiga-barangay poblasyon ang napakadilim na dalampasigang ito. Ito na naman yung another kaso ng another case siya yung wala kang mapagbalingan. 'Di ba? Dahil wala kang mapagbalingan, 'di ba ugali natin Pilipino na kumuha ng dahilan sa malayo sa katotohanan. 'Di ba? Pag wala na tayong mapagbalingan ng sisi. Sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ano yun? Lang pakay. Buwagin naman na diri, oy. Mahanap ang 2 nalunod na bata. Hala, ginukoy. Wala na yan, 'di ba? Mga bata yan Pag nawala na ng ganyan, maliit na ang chance niyan. Pero nawawalan na sila ng pag-asa. Si Lucas na. Hinala kasi nila. Hindi lang daw basta nalunod ang mga bata. Kinuha raw ang mga ito ng isang kakatuwang nilalang. Ang diri sa lawas, tao. Pero ang dagway, isda. Nahihimbis diri daw. Hindi Sometimes kasi para mais yung para mais yung pag-iisip ng mga nawalan. 'Di ba? Parang mas magandang palabasin na beyond ng control nila yung nangyari. Pero kung tutuusin, 'di ba? Nagkulang kayo sa pagbantay do sa bata Siguro parang coping mechanism na lang nila yan na kinuha ng Shokoy o ng Serena para hindi sila magkaroon ng guilt. Nilang salarin ang maalamat na nilalang na pinaniniwalaan pa rin sa mga baybaying dagat. Isang Shokoy. Nung asawa ng tito ko, sabi niya sa amin, mag-ingat daw kami. Kukunin daw yung mga Shokoy yung pamilya namin. Panaginip niya daw. Lahat kami kukunin ng dagat. Ang dalawang... Ano yun ito may flashlight ito na diver hindi naman ito yung... Ang 2 batang nilamon ng dagat, mga anak ni Angelica, si Nayana, 5 years old, at si Lucas, 2 years old. Hindi raw sila pinayagang maligo sa dagat kahit ilang hakbang lang ang layo nito Kasi sa naman kanilang bahay. Lagi silang magkakasama, hindi sila naghiwalay. Yun lang talaga, yung araw na yun na wala silang paalam. Pasado 4:00 ng hapon, nitong June 14, si Nayana at Lucas niyaya raw maglaro sa tabing dagat ni Christine, nobya ng kapatid ng kanilang ina na si Angelica.
Yan pala tapos ibibintang nyo sa Shokoy. Duha ka bata, naa pa, ngaon pagod. Naa man gud mi sa baybay sa balasbag, istorya mi. Magid mi nakitang bata nga ning agi paingon sa dagat. Feeling ko ano yan, nagsagipan ano. Halimbawa yung isa na ano, tapos inattempt na isave nung isa. Kaya laking gulat daw ng mag-ina nung biglang nakarinig sila ng ingay. Nagulat na lang kami, nagsigawan na sila, may nalulunod ng mga bata. Sina Yana, Lucas at Christine, pati na ang kalaro nilang si Samantha, nalunod na pala. Doon na talaga kami nagpanik din talaga, sobra. Sabi ko yung dalawa nasa tubig, tulungan nyo. Ang mga kapitbahay nilang sina Anthony at Brian, agad lumusong para saklolohan ng mga bata. Pagkawas ni Brian sa tubig, gikan niya gihawiran daw tong Ginawa bata. kanya raw yung bata. Tubig lagpas siguro sa mga Yung tubig 8 to lagpas 9 ito na yun. feet. Ang Ba't naman kasi pumunta doon? Ba't nakaabot sila doon? naglisod Mickey, ang tubig lubog kayo siya kay tungod sa kusog. Siguro akala nila, no, sometimes dyan sa mga dagat na yan, akala mo maglalakad ka. Pantay yung dadaanan mo. Then, di mo alam parang may balon dun sa dadaanan mo, no? Sa balod. Tila may kung anong puwersa rin daw sa ilalim. Ang tubig pod kay murag na pa suyop niya padulong sa lalok. Confirmation bias na lang yan. Hinahanapan nyo lang ng dahilan na ano, na kakaiba. Kasi, syempre nga naman, pag walang kakwenta-kwenta yung dahilan, nakakahiya nga naman yun. Pero, dito, kung makikita nyo, hinahanapan nyo lang ng dahilan ng kakaiba. Pero, ang ugat ng pagkalunod ng mga bata, ikapabayaan talaga. Dili na niya makaya kay bisag unsa unyag salom, dili man gyud siya. Ano ang sabi? Ang tubig kasi parang hinigop pa ilalim. Dili na niya makaya kay Hindi na raw niya makaya kahit anong sisig bisag niya. unsa unyag salom, dili man gyud siya makairog. So Hindi na siya manumos ko makagalaw. sa kapil. Malulunod Hanggang din sa siya. ligtas nilang naiahon si Christine at ang 10 taong gulang na si Samantha. Magpasalamat ko sa nakitapang sa akong natao kay nabuhi pa ko. Murudira naman to. Mabaw Nalingala din may kay ni nga namin sa Mababaw lang daw. nabuhi pa ko. Murudira naman to. Hanggang dito lang yun. Mababaw lang. Nagulat na lang kami. Bigla nandoon na kami sa Pero malalim. nung muling lumusong sa dagat sina Anthony, hindi na raw nila nakita sina Lucas at Yana. Pati na ang rumesponding rescue team, bigong mahanap ang magkapatid. Ayan, daming tao, ate. Hinanap pa silang Yana at saka si Lucas. Ate, hindi pa sila nakita, ate. Gabi na. Namin talaga naganap sa tubig, walang nakakita kahit isa. Hanggang ngayon, hindi pa nakita, ate. Dito na sila kinutuban na ang nangyari sa magkakaibigan, hindi lang simpleng aksidente, kundi kagagawan daw ng isa't di Gusto umano naman, naghanap talaga ng sisisihin, ano? Diba? kakatuwang nilalang. Ano yung, wait lang no, bago kayo naka-arrive dun sa conclusion na yon, ano ba yung maihahain nyo sa amin na talagang Shokoy yung, yung dahilan? May nakita ba kayo? May naranasan ba yung nalunod na may humawak sa kanila, na humila? Kasi ang accounts lang biglang lumalim. Pag biglang lumalim, may Shokoy na agad. Ano ba yun? Mayroon talagang nangunguha. Naano nila na Shokoy. Si Felix, Kung meron nangunguha, kainkwentro. ilang beses na may nakuha dyan? At ilan yung gap nung Kasi sa dagat, sa ayot sa gusto mo, may Shokoy man umula, may nalulunod talaga. Ang tanong kasi, may nalulunod ba sa dagat? Meron. Madami. Kahit walang Shokoy na dahilan. Kahit sa ibang bansa may nalulunod talaga sa dagat, hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan. Hindi unique ang may malunod sa dagat. Now, kung may nangunguha daw talaga dyan, sinabi nyo, parang ang nangyari, habit na nung Shokoy na manguha dyan eh. Ilan taon ang agwat bago may kinuha? Dapat kasama sa iimbestigahan yon para malaman kung totoo talaga may nanguha. Yung interval ng bawat kuha. At pare-parehas ba ang kaso nung pagkakuha? 'Di ba? Pare-pares bang bata? Pare-pares Makikita natin eh. Kasi kung halimbawa may kumukuha talaga, kumbaga sinabi nyo, parang trabaho na talaga may manguha doon. May makikita ka dapat na pattern diyan eh.
Ngayon, kung walang pattern at random lang na, let's say, halimbawa, nalunod ngayon, ano? Then, sa susunod na 7 taon, may nalunod uli. Hindi mo pwede consider na may nangunguha talaga. Kasi yung pagkalunod sa dagat, inuulit ko, ay normal lang talaga na may malunod talaga dyan. Dagat yan eh. Diba? Layo man sa tsura ka. Ang iyang kuwan na tasan tako pinagdunggan. Ang ilong taas man. Mawala. Pero dito man sa salom siya. Doon siya lumangoy sa ilalim. Nakita niya daw. Hindi ko na alam kung saan siya lumusot. Anong patunay ng kwento na ito? Lumusot. Si Angelica naman nagsisisi. Binaliwala raw kasi niya ang babala ng isa nilang kamag-anak. Yung asawa ng tito ko, sabi niya sa amin, mag-ingat daw kami. Kasi daw, kukunin daw. Sunod-sunod yung confirmation bias, ano? Sa tingin mo ba, kung sakali na hindi nangyari ang paglulunod na yan, hindi mo na maaalala yan eh. Yung babala sa inyo eh. Nagkaroon na lang ng meaning ng yung babala sa inyo nung may nangyaring hindi maganda. For example, ganito, no? Diba? Ngayon, hindi ako mapakali eh. Hindi ako mapakali. Pasakay ako ng bus. Diba? Hindi ako mapakali. Ngayon, ini-ignore mo kasi parang wala lang. Baka normal lang na hindi ako mapakali. Diba? Pag yung bus na sinakyan mo ay nadisgrasya, magkakaroon ng meaning kasi sa'yo yung pagka hindi mo mapakali eh. Sasabihin mo, kaya pala kanina hindi ako mapakali. May mangyayari palang masama. Pero kung i-rewind mo, hindi ka mapakali ano, at naging ligtas ang biyahe mo doon sa bus, nakapunta ka sa patutunguhan mo, makakalimutan mo na yun eh. Yung pagka hindi mo mapakali. For example, ito din ano, yung may sinasabi siya dito na warning. Asawa ng tito ko, sabi niya sa amin, mag-ingat daw kami. Di ba, winarningan siya. Sa tingin mo, kung hindi naman malulunod yan, makakalimutan nyo na yung mag-ingat kayo eh. At saka yung pagsabi na mag-ingat kayo, normal lang yun. Hindi dahil may napanaginipan or may na ano. Normal naman ang pagsabihan ka ng kahit nga ano eh. Halimbawa, nagkita kayo ng kaibigan mo. Then, ikaw paalis na, ano, pamotor ka na. Oy, ingat ka pare ha. Oh. Tapos pag nadisgrasya ka, kaya pala sinabi niya na mag-ingat ako. Dahil nadisgrasya. Hindi. Ano ba? Daw, kukunin daw ng mga syoko yung pamilya namin. Tapos si mama na naginip siya. Yung sinabi na kukunin daw ng Shokoy ang pamilya nyo? Asan ang document nun? Minsan kasi dinudugsungan na lang yan eh. Para sumwak yung confirmation bias nila eh. Nagigalit kayo sa akin. Hindi, kung naniniwala po kayo dito mga kababayan ko, maniwala po kayo. Ha? Hindi ko sinasabing sa akin kayo maniwala. Hirapan na ako huminga tapos umiiyak daw ako. Hindi kami naniwala nung araw na yun. Si Alma naman, may napansin din daw na kakaiba. Ayan, daming tao ate, hinanap pa silang Yana at saka si Lucas. Sa mismong oras na inagaw ng dagat ang kanyang mga apo. Basta mauras yun nga kanang manguha. Basta oras na may nanguha ng dagat, sobrang sama ng amoy ng dagat. Hindi, bigyan mo ko ng tuwing kailan ba yon na nangyayari yon? Baka one time lang na mangyari sa'yo, sasabihin mo, sa oras na may nawawala, iba na ang amoy ng dagat. Dagat ang kanyang mga apo. Basta mauras yun nga kanang basta sa oras na may nangunguha. Kailan yung nangunguha na yon? May ibang insidente pa ba ng nanguha dyan? Hindi nga ma-confirm kung may nakuhang iba eh. Basta masangsang, dili ka kasabo. Kabalo ba kung ang kanang naagi manguha bitaw din ha. Siguro gikapuya na po siguro ang siguro napagod ka mo. Dito mo makikita yung yung confirmation bias eh. Gumagawa siya ng reason eh. Siguro napagod ang mga Shokoy kasi mga Shokoy kay mga Tagalog lagi. Mga dayo yan sila tapos sobrang ingay. Saan mo nakuha yan? Isip mo na lang yan eh. Galing sa isip ni nanay yun eh. Hindi naman galing sa Shokoy na interview niya ba yung Shokoy? Kaya niya nalaman na napagod yung Shokoy? Hindi. Di ba? Galing sa isip ng yun eh, nung matanda yun eh. Yung mga reason na to oh. Yung alam ko meron talagang nangunguha roon. Manguha bitaw din ha. Siguro gikapuya. Siguro napagod ang Shokoy. Saan niya na na-confirm na napagod? 'Di ba? Hindi nga siya sigurado eh. Dahil gumagawa siya ng bagay na paniniwalaan niya at yun ang tinatawag na confirmation bias. Na madalas yung marinig sa akin. Shokoy kay mga Tagalog lagi. Yung halimbawa bakit nakita ko ang multo ng tatay ko?
Halimbawa, ano, may nakita ka multo, nakita mo tatay mo. Eh, hindi mo naman talaga alam ang reason kung ba't nagpakita ang tatay mo eh. Sasabi mo lang, baka hindi ko na siya naaalala, siguro gustong ipagdasal ko siya. Bakit? Saan mo nakita yun? Inisip mo lang yun eh. Hindi naman talaga sinabi ng tatay mo yun eh. Diba? At yun ang confirmation bias na tinatawag. Kasaba kayo maglukso. Yung tayo yung mag-iimbento ng meaning sa isang bagay. So, motong nahitabo nga ingon ad. Ayon sa Puro kanilang siguro, kabarangay, kaya siguro para raw nangyari. mabawi ang dalawang bata, kailangan nilang mag-alay. Moto akong gisunod, nangita ko silang mga hinubuan ug katong habol, kwarta nga dos. Akong gipaunlo dito sa balay-balay nga ilang ga ambak-ambakan. Ano? Akong lukaton akong apo. Patay Para ialay? Kailangan nilang mag-alay. moto akong gisunod, nangita ko silang mga hinubuan ug katong habol, kwarta nga dos. Dalawang Akong kwarta. gipaunlo dito sa Nilubog ko balay-balay nga roon sa ilang may ga pinaglalaroan ambak-ambakan. nila. Aanhin ng wait lang ha. Aanhin ng Shoko yung yung pera. Mamimiloso po lang ako ng konti ha. Aanhin ng Shoko yung pera. Tapos yung damit. Ibalik sa akuan. At ilang sandali lang daw ang lumipas matapos nilang sundin ito. Ilang oras lang, confirmation bias na naman dahil doon sa ginawa nyo. 'Di ba? Hindi dahil doon sa ginawa nyo, dahil may naghanap. Sa tingin nyo ba kusang lilitaw yan kung wala naghanap? Tinggit dayon sila dito sa Pasil nga. Nagsigawan sila na nakita na raw. Para daw ang bata. Nahanap na si Yana. Wala na yan, men. Matagal na yan. Eh. Ewan ko, himala siguro yan kung mabuhay, no? Sana mabuhay, mabubuhay ba? Pati na ang kapatid nitong si Lucas. Grabing hilak yun nako. Bakit nalunod ang dalawang bata? Trahedya Wala na yun, ano? Matagal na eh. nga lang ba ito ng dagat? Baka nga na-show ko yung anak ko. O totoo nga bang may halimaw na nangunguha ng bata? 4 na bata nalunod sa dagat ng El Salvador sa Misamis Oriental. Ang tubig po kay Morgin na pa suyop niya padulong Parang sa humihigop Dili na daw. niya makaya kay bisag unsaon niya salom. At ang tinutukoy nilang salarin sa likod ng trahedyang ito, Shokoy. isa di umanong Shokoy, Ang diri sa lawas, tao. Pero ang dagway, isda. Nahihimbis diri daw. 2 sa mga biktima nakalitas at matapos silang mag-alay sa dagat ng damit at barya. Bigla na lang daw iniluwa ng dagat. Yung mga believer niyan. Dalawa pa Paano mo mapapaliwanag yon? Nag-alay ng biglang lumitaw. ang nawawalang magkapatid. Nabuhay ba? Or imposible mabuhay na yan. Tagal na eh. Gabi na eh nung Nila si nahanap. Yana. Sinubukan namin mag-revive. Wala na. Pero wala na siyang buhay. Parang na-shock ako sa nangyari. Nagpabili pa siya ng gamit niya. Tinahian pa siya ng kuya ko ng uniform. Sinukat niya pa yung uniform na yun. Naipampangarap ni Yana. At makalipas ang halos 1 oras, sunod namang lumutang si Lucas. Oras na wala na yun eh. Pero gitry lang namo og kanang CPR. No signs of life ni gid siya. Nakita ko siya na karga-karga nung nag-rescue. Tumura ko na parang nadurog ako. Nakaka-trauma yan bilang magulang. Naranasan ko yan. Hindi naman nalunod yung anak ko, pero may sakit sa puso yung anak ko eh.
Yun ang pinaka-moment ng buhay ko na kahit sa panaginip ayoko na maulit. Yung ganun. Hindi siya biro. Naisip-isip ko parang sobrang pabaya kong ina. Yan, totoo yan. Yung guilt, kahit alam mo yung ginawa mo na ang lahat, di ba? Yun pa rin ang mafe-feel mo dyan eh. Ang lubos na Aabot ng taon yan or dekada. Ako kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad sa sarili ko doon sa nangyari. Maybe, siguro natatawa ako. Pero pag sa tuwing naaalala ko yung mga ganun, yung para bang hindi mo ginawa ang lahat. Kahit na sa totoo ginawa mo talaga lahat. Pero may mga nasasabi ka na, sana ganito na lang ginawa ko, sana ganun yun, sana ganun. Maraming sana eh. Pero wala, hindi na natin maibabalik yung time di ba? pinagtataka ni na Angelica. Sa kabila ng malalakas na alon nung gabing yon, nahanap ang katawan ng kanyang mga anak. Confirmation bias na lang yan. Kung saan lang din ang mga ito nawala. At may ilang nagsasabing nakita pa raw nila ang di umano halimaw na kumuha sa mga bata. May mga tao na nagsasabi na nakita daw nila yung Shokoy. Lumabas daw yung Shokoy dun sa may bato. Parang naghahanap pa ulit na mabibiktima. Dahil sa takot na baka balikan sila ng di umano Shokoy pagkalibing sa kanilang mga anak, sina Angelica nag-alsa balutan. Ate ko talaga nagdesisyon na lumipat kami. Parang sunod-sunod yung nangyayari dun ba. Mahadlok na bitaw ko mo puyo og dagat. Kung dili ko mabalin at tumbalayad, dili ko kamove-on. Kay tanang sulok ako. Mas maganda yan, na lang kayo, lumipat na lang kayo. Kasi every time na makikita niyo yung dagat, alam mo minsan, kahit ako din, may nararamdaman din akong ganyan na, yung guilt, every time na, na nagmumotor ako, nagdadrive ako sa daan, bigla may masasalubong akong ambulansya. Din ako dun parang, hindi rin ako makamove on dun Mas maganda yan, makita. Mahirap, dalawa pa yung nawala sa kanila, Ito mas mahirap pati. Kasi ito nakakausap mo na to may memories ka na dyan Unlike yung sa akin kasi baby yon. Hindi pa kami nagkakausap nung bata. Pero ito kasi nalaro mo na yan Kumbaga nagkaroon na kayo ng moments niyan Sa unang stage ng ating grief, yung tinatawag nating denial. Sa unang reaction natin, nagkakaroon tayo tama, denial. Temporary defense mechanism. Tinatanggi natin na may nangyayaring mali. Isip nila na kaya siya nalunod, may humila, kaya sila nalunod, may mga ibang puwersa sa ilalim ng tubig na kumuha o kumitil sa buhay ng mga mahal nila. Buhay pa rin hanggang ngayon ang paniniwala sa Shokoy kasi yung kwento ay napasa-pasa. Si Shokoy ay isa ring babala. Kung may mangyayaring masamang bagay, pagkakataon sila na mabigyan ng pagpapaliwanag yung mga bagay na misteryoso. Ngunit ayon sa mga otoridad, may paliwanag kung bakit nangyari ang trahedya. Posible yung ma'am na habang nalulunod sila, hinampas sila doon sa mga kurol sa ilalim. Kung pag-drag ng rip current sa kanila, kung saan sila bumangga. Yung isa na nakita namin bandang alas 8:30 ng gabi, bigla na yung siyang lumutang habang nagsusurface search kami. Yung isa na nandun sa ilalim ng coral, sumabit talaga siya doon sa ilalim. Yun yung isa sa nakita namin dahilan kung bakit hindi sila lumayo. Wala, namimiss ko na silang dalawa. Hindi ako namimiss si Yana kasi napakalambing. Wala nang yung mayakap sa akin Wala nang nagkikiss. Wala nang nagsabi ng mama, kakain na tayo. Tapos husgahan ako ng mga tao. Di nila alam yung nararamdaman ko. Di nila ate, sa ayot sa gusto mo kasi, di ba? Real talk lang. Alam ko na hindi mo gusto yon. 100%. Sino naman may gusto mamatay ang anak, di ba? Pero you can't deny the fact na may kapabayaan talagang nangyari. Di ba? Agree naman ako na hindi ka dapat sisihin. Kaya lang, syempre, alam mo na may kapabayaan talaga nangyari. Sakripisyo ko sa mga anak ko.
Sa bawat hampas ng alon, may mga buhay na inuukit ng dagat at may mga lihim na kailanman hindi rin isinusuko ng karagatan. Oh my God! Pero hanggang kailan ba natin ipapasa ang mga kwento-kwento o mga alamat? Sa mga trahedyang pwede naman sana Maiwasan. Correct. Well, so yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.